And then meron pa akong gustong i-share sa inyo na ito, 2 beses to naloko. Naloko to sa isang araw. Ano naman to? Yung invitation. Invitation to from travel agency dyan sa Dubai. Meron naman talaga yon, ano? Pero hindi yun angkop sa Pilipinong, lalo na doon sa ordinaryong Pilipino na wala naman talagang kapasidad dito, ordinaryong manggagawa rito, ordinaryong Pilipino, walang pera sa bangko. Hindi ka po pwedeng basta-basta i-invite ng travel agency dyan at pagdating dito sa Pilipinas, lulusot ka. Kasi ang nangyari dito, nasa airport, tumawag siya. Kuya, upload ako. O, real time ha. Kuya, upload ako. Sabi niya, ano gagawin ko? Sabi ko, hindi ko naman siya kilala talaga. First time niyang tumawag pa, nasa airport na-upload na. Saan ba punta mo? Ako, sa Dubai. Oh, upload siya. Ngayon, sino ba naglakad ng iyong mga dokumento? Dubai. Travel agency sa Dubai. Disclaimer muna tayo ha. Hindi natin nilalahat yung travel agency sa Dubai or consultancy. May matitino dyan, may matitino rin dyan. Kaya lang, napakarami rin ng mga manloloko. Hindi, tuloy tayo rito no, sa kwento. No? Nasa airport siya, ang sabi niya sa akin, Kuya, dito ako nagulat nung sinabi niya, Kuya, pangalawang upload ko na. Ngayong araw na to. Sabi ko, bakit ka na-upload ng the same day? Kasi usually pagka na-upload ka, uuwi ka na eh. Yun hindi umuwi. Tumawag yun sa Dubai. Pagdating sa Dubai, alam mo kung ano sabi ng travel agency? Pilipino ha, yung travel agency, yung kausap niya. Sige, mag-rebook ka. Padadalang ka namin ngayon ng invitation letter. Siguro yung mga makakapanood nito na nasa Dubai, it's either matatawa or maghagalit din eh, no? Magagalit doon sa travel agency. Yung kalahin mo padala ng invitation letter, yung nasa airport na-upload na, and then, eto masaklap. Pinag-rebook, siningil on the spot ng panibagong 50,000 pesos. Actually, ang ibinayad niya nung una, mga around 75,000 pesos yata. And then, siningil ng panibago, 50,000 pesos. On the spot, habang andun siya sa airport, ka-upload lang niya, tawag siya sa Dubai. Sige, padadalang ka namin. Hindi, rebook ka. May pera ka ba dyan? Meron. 50,000 pesos on the spot. Balik siya dun. Di na-rebook siya. Bayad siya ng 50,000. Siguro, pinadala yun through online, ano? And then, balik siya sa immigration. Upload siya ulit. Naawa na nga yata yung immigration officer sa kanya. Tapos, alam mo kung ano sabi sa akin. Lalaki ito, ha? Alam mo kung ano sabi sa akin, Kuya Randy. Nakikiusap na siya sa akin, Kuya Randy. Baka may magagawa tayong paraan. Magbabayad ako kahit magkano. Makaalis lang ako ngayong araw na to. Alam mo kung ano sagot ko sa kanya? Kako pinaka-the best. Ano ka na, desperado ka na eh. Ang pinaka-the best, umuwi ka na sa inyo. Kahit ano gawin mo ngayon, hindi ka na makakaalis. Umuwi ka, mag-relax ka, magpahinga ka muna. Yung naintindihan ko yung feelings mo, na sayang halos yung around 125,000 pesos. And then, kinabukasan mag-isip, saka tayo mag-usap ulit pagka okay ka na. But this time, no. Ang pinaka-advise ko sa'yo, umuwi ka na. Umalis ka na sa airport. Hindi ka makakaalis kahit ano gawin mo. So, sana naman sa mga kababayan natin, huwag kayong basta maniniwala. Tandaan nyo, iba ang sinusunod nating ruling or sabihin nating batas ng Philippine Immigration compare sa immigration ng kung ano mang bansa, kung nasaan mang bansa kayo.
Magkaiba yon, laging magkaiba yon. Hindi porke may visa ka na, makakalusot ka rito sa atin, sa Pilipinas. Para makalusot ka rito, ma-avoid yung offload, siya lang naman may kapasidad ka. Kung tourist ka, may kapasidad ka. Kung wala kang pera, may sponsor ka, pangalawa yon. Kung wala kang pera, may sponsor ka na may kapasidad. So, ganun pa rin. May kapasidad dapat na gumastos. Kaya, mag-ingat at matutong magtanong din, magpakonsulta. Ganun. Kasimple yon.